no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst. Yan. Gandang gabi, welcome po muli sa ating live podcast. Babalik kami dito sa Facebook. Pastor Ramil. Ganda gabi. Po sa So, Derek, ganda gabi. So, Pastor, ngayon po may bago tayong topic. At ito po ay tungkol sa Christian activism. Dahil po sa mga issue ngayon sa politics, no? At sa mga trending ngayon na mga pangyayari. May mga Christians din na sila ay naglalabas ng kanila pong mga idea, mga pananaw nila. At yung iba ay talagang pabor sila doon sa pagiging aktivista. Yan. May mga Christian mismo na nag-involve sa ganito na mga practices, Pastor. At ano po ba yung dapat na maging pananaw natin? Ayon sa Biblia, and then yun po bang Kristiyano, isang Kristiyano, tunay na Kristiyano ay maaari po siyang mag-involve sa mga ganitong gawain? Okay. By the way, bago natin umpisahan, no, atin lang bigyan ngayon ng idea yung ating mga tagapanood, no, na hindi po kayo makakapalo sa YouTube. Ayaw po. Kasi tayo po ay nasa lumang platform ng StreamYard. So, yung pong isa nating StreamYard ay simultaneously sa YouTube din, no?
nagbo-broadcast, pero dito lang tayo. So, yung pong mga hindi makasunod na nasa YouTube ay baka pwedeng i-share nyo, no? Kayo na po ang mag-share nung link natin doon sa mga kaibigan nyo na Yes po. nagpa-follow ay sa YouTube. Pwede naman po ninyo i-share yan. Okay, so balikan natin yung tanong mo na ng isa bang Kristiyano ay pwedeng maging aktivista, no? O maging talagang kasama ng mga kumikilos laban sa mga katiwalian sa gobyerno. Pag sinabi mong activism, no, ito ay mga taong nag-i-involve sa rallies, sa mga demonstration, Yes. sa mga kritiko, no, ng gobyerno. At pag may nakikita silang mali sa sosyedad ay talagang very active sila na yun ang kanilang itinutuwid, no. At may mga kakilala pa nga tayo na nakikipag-join forces sa iba-ibang leader ng relihiyon, no, maging sa mga pari, Tama po. sila evangelicals o protestant, pero kasama sila ng mga pari, minsan kasama ng mga Muslim, para ipaglaban ang isang posisyon, no, sa lipunan o isang pananaw Opo. sa sosyedad. Yung tulad ng social justice, no, o kaya naman ay korupsyon sa gobyerno, yung pasismo, yung burokrata, kapitalismo, yung minsan join forces pa sila sa mga New People's Army. Opo. O kaya naman ay sa mga political na partido na talaga namang lumalaban sa pamahalaan, gaya ng mga bayan muna, no? Yung Makabayan, Bloc. Opo. At may mga Kristiyano at may mga pastor na talagang aktibong sumusuporta at nagbibigay pa ng tulong pinansyal, Opo. hindi lamang ng tulong na emosyonal o tulong na moral, kundi tulong na pinansyal sa mga taong ito na lumalaban sa ating pamahalaan. Ngayon, kung ating susuriin, no, ang tawag kasi sa mga Christians ngayon ay evangelicals. Pag sinabing evangelical ay ito ang dinidefine ng word na evangelical. Ito ang definition, no? Ayon sa American Evangelical Churches, yung National Association of Evangelicals sa Amerika, at ito namang evangelicalism sa Pilipinas, galing naman sa US, no? Yeah, galing din po siya. So ngayon, ang definition ng National Association of Evangelicals sa US ay ganito. Ang isang evangelical ay isang tao na nangahawak sa mga sumusunod na paniniwala. No, may 4. Una muna, ang sabi ng National Association of Evangelicals sa Amerika ay ang isang evangelical ay naniniwala sa conversionism. Ano ang conversionism? Ang conversionism ay isang paniniwala na ang buhay ay dapat na mabago sa pamamagitan ng pagsilang na muli, karanasan ng pagsilang na muli, at ang buhay ng isang taong isinilang na muli ay isang mahabang proseso ng pagsunod kay Jesus. Yun ang una, yung conversionism. Pag ikaw ay evangelical, ay ikaw ay naniniwala sa conversionism. Kalawa, activism. Ang activism, according sa National Association of Evangelicals, ay ang ekspresyon at demonstrasyon ng ebanghelyo sa mission ng church at sa pagtatangka na makapag-ambag sa pagbabago sa lipunan. Yun. So, kombinasyon ng mission at ng social reform. Yun yung definition ng American Evangelical Churches. Ikatlo ay yung Biblicism. Ang Biblicism, ayon sa pananaw na ito ng Association of Evangelicals sa US, ay mataas na pagtanaw o pagtingin at pagsunod, no, sa Biblia bilang ultimong pinanggagalingan ng otoridad. Yun ang pinakamataas na pinanggagalingan ng otoridad ng isang iglesia at ng isang Kristiyano, ang Biblia. At mataas na pagtingin sa Biblia at pagsunod dito. Yun ang nagiging resulta
ng pagturing sa Biblia bilang pinakamataas na otoridad. At ikaapat, panghuli ay crucicentrism. Crucicentrism, ang ibig sabihin ay yung pagbibigay diin sa paghahandog ni Jesus sa krus upang maging posible ang pagtubos sa sangkatauhan. So yung apat na iyon ang definition ng isang evangelical ayon sa National Association of Evangelicals. Ngayon, sa academic level, yung Evangelical Theological Society ay dinefine ang isang evangelical Christian bilang isang taong nakatalaga, no, sa hindi pagkakamali at sa pagkasi ng kasulatan at sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yun yung academic definition. Isang taong nakatalaga sa walang pagkakamali at sa pagkasi ng Diyos sa kasulatan at sa ebanghelyo ni Jesucristo. Mayroon namang tinitingnan o kinikilala na ang evangelical ay synonymous with fundamentalism, which is very wrong, no? Kasi ang fundamentalism ay kakaiba sa evangelicalism. Kasi ang fundamentalist ay nakikiseparate eh. Yes. Pag sinabing fundamental ka, fundamental Baptist, fundamental Christian, ayaw nga nilang makihalubilo. Separatist po siya. Separatist. Parang ang church ay church lang at hindi dapat makihalubilo ang church o makisama ang mga pastor, makilahok sila, ang mga Kristiyano, sa mga gawaing pang-sosyedad. At may mga ganoong iglesia, no? Katulad ng halimbawa, yung Jehovah's Witness. Ayaw talaga nilang makihalubilo, ayaw nga nilang bumoto, no? Yun yung extreme example ng fundamentalism. Pero ang evangelicalism ay timbang siya, no? Nasa gitna. Hindi siya nagsiseparate, pero hindi rin naman siya lubusang nakikihalubilo na parang ito na ang buhay niya. Ngayon, ideally, ang isang evangelical na church ay dapat na kinikilala ng seryoso ang Biblia at nagnanais na mamuhay ayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo at ibinabahagi ang Panginoong Jesucristo sa malawak na aspeto. Sa lipunan, no, sa kultura, no, sa iba't ibang aspeto ng sosyedad. At meron nga lang na tinitingnan, may mga tao nga lamang na tinitingnan ang mga evangelical na parang voting block. Gaya ng yung PCEC. No? Yung Philippine Council of Evangelical Churches, sa totoo lang, di naman lahat evangelical yan. No? Hindi po eh. Marami na iba-ibang denomination na hindi naman Pentecostal, kulto na iba. So, anong nangyayari ay, dahil sa PCEC, ay tinitingnan ng mga politiko ngayon ang evangelicalism as primarily a political group, no? Or Political arm po na. political arm ng mga evangelicals. Pero hindi dapat nating ituwid, no, ang pananaw ng maraming mga tao, lalo yung mga nasa labas ng evangelicalism, na hindi po totoo na ang PCEC ay talagang pure evangelicals. Dahil po ang PCEC ay meron din Pentecostal, meron din pong Protestants, no? Meron din pong mga apostolic na grupo na hindi namin kinikilala na yan ay mga evangelicals. So maaaring mas marami ang evangelicals sa grupo ng PCEC, but PCEC doesn't represent evangelicalism as a whole, in general, no, as a whole sa ating bansa. At maraming mga evangelicals ang umaayaw, no, sa mga activity ng PCEC, lalo na doon sa aspeto ng pagkiling sa mga politiko. Minsan, mayroong isang political party na iniendorso, kahit basta Kristiyano, i-endorso nila, na nagiging ang tingin tuloy ng mga tao sa lipunan na hindi naman alam kung ano ang evangelicalism ay lahat ng Kristiyano ay ganoon, lahat ng born again. So we just want to reiterate that as evangelicals ourselves, no, tayo ay Reformed evangelical. Yes. We don't believe that we need a political arm, diba, to represent us in the government.
Christians should not focus on politics, should not meddle with politics. They can become politicians themselves, but as a church, a true evangelical uh, doesn't involve themselves in plain activism. Kasi pastor, kaputol ko pa yung paliwanag. Mayroon talagang mga Christian denominations, mga pastors, leaders, talagang nag-involve sila sa politics kasi ang kanila pong pananaw, conviction nila, yung social gospel. Kumbaga, dapat ay baguhin natin ang yung binabanggit po kanina. Mabaguan niya ang society sa pamamagitan ng pag-involve natin sa Well, kung mayroong isang topic na tiyak na spark ng debate ay itong pananaw ng Kristiyano sa politika. Kasi talagang even among believers ay iba-ibang pananaw Yes, sa po. politika. At may nagsasabi na ang religion at saka politika ay hindi pa pwedeng pagaluin. No? At ang sabi naman ng iba ay a follower of Christ should not involve themselves or should not involve himself in politics. Ang problema naman is how can we have political views outside the considerations of our Christian faith? So kung tayo mananampalataya, paano tayo magkakaroon ng political view na labas sa ating pananampalataya? Pwede bang tayo ay hiwalay yung political view natin sa ating pananampalataya? Paano yun? Mapapaghalo ba ito o mapapagbukod ba natin ito? Tanong mo. So ang problema ay hindi tayo pwede talaga na magkabukod ang ating pananaw sa politika at pananaw sa ating pananampalataya. Kasi it carries na pag ikaw ay Kristiyano, ang pananaw mo is conservative. Dahil Yes. conservative ang Biblia eh. Opo, pastor. When it comes to politics, dapat conservative ang view natin doon. So our politics, our faith, rather, should inform our political views. Dapat ma-inform ng ating faith ang ating pananaw sa politika. At binibigyan tayo ng Biblia ng dalawang katotohanan tungkol sa ating stance sa politika. Ang Biblia ay may katuruan kung paano natin ituturing ang politika at ang gobyerno at paano natin sila tatratuhin sa ating bilang mga Kristiyano, sa ating pananaw. Ang unang katotohanan ay ito ay nasa Biblia at matatagpuan sa lahat ng sitas sa lahat ng aklat ng Biblia. Alam natin na ang kalooban ng Diyos ay nagpipermeate kanyang talagang kahalo doon sa politika yung kalooban ng Diyos. At sinusupersede ng kalooban ng Diyos ang politika. So walang nangyayari sa mundo, sa lahat ng area ng sangkatauhan, maging sa politika at kultura, maging sa pamamaraan ng pamamahala ng gobyerno, yung anyo o form of government, ang Diyos ay nagpipermit doon at nagsusupersede. Sinusupersede niya ang lahat ng bawat aspeto ng buhay, kabilang na ang politika. Hindi pwedeng ihiwalay ang politika sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay mismong dumadaloy sa lahat ng aspeto ng ating kultura, ng ating pamayanan at ng ating pamumuhay. Hindi pwede na hiwalay ang politika sa kalooban ng Diyos. Certainly, that is the view of the Scripture. So ito po yung mga secular na aspeto, involved din yung pagdating sa aspeto ng faith diyan sa mga bagay na yun. Involved ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng ihiwalay mo ang kalooban ng Diyos sa mga nagaganap sa politika. Yes. Dahil ang politika ay isa lamang aspeto ng ating buhay dito sa mundo. Ang simula nga at wakas tapos na sa Diyos eh. Tama. At nakapaloob dun sa simula at wakas ang nangyayari sa bawat aspeto ng buhay ng tao. So sa makatuwid, maging ang politika, kahit yung love life mo, kahit pamilya mo, kahit pag-aaral mo, o kahit na political view mo, o kahit sino ka man, ang Diyos pa rin ang nangunguna at nangingibabaw ang kalooban sa lahat ng bahagi
at sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ako mamumulitika pagka ako ay Kristiyano. Sa ayaw at sa gusto mo, nandito tayo sa mundo. At ang politika ay kahalo ng ating buhay sa bawat araw. Sa paanong paraan? O pagka tayo ay bumoto, politika yon. Pagka tayo nag-express ng ating opinion sa sosyedad, politika yon. Pag tayo nag-post ng isang bagay na pananaw natin tungkol sa nangyayari sa lipunan, politika yon. Di ba? So, hindi pwedeng ihiwalay ang politika sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil ang Diyos mismo ang siyang nangingibabaw at siyang may kalooban sa lahat ng mga nangyayari, maging sa politika. So, ang kalooban ng Diyos ang nangunguna at mayroong kapamahalaan sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. At ang plano at layunin ng Diyos ay fix. No? Nakatalaga na yan. Wala nang babaguhin. Lahat ng magaganap, wala nang anumang idadagdag o iaambag ang tao at wala na rin magagawa pa ang tao upang baguhin ang resulta ng lahat ng mga nagaganap sa mundo. Maging ang politika ay nangyayari dahil kalooban niya ng Diyos. At inviolable ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya kayang baguhin niya. At hindi siya kayang maapektuhan ng kahit anumang bagay. Kung ano ang kanyang layunin, gaganapin niya iyon. At walang pamahalaan ang makapipigil sa kalooban niya. Ibig sabihin, Pastor, yung mga nangyayari, mga pamamaraan sa politics na nangyayari ngayon, ay kalooban talaga ng Diyos siya. Kalooban ng Diyos. Masama man o mabuti. Yes. Dumadaloy ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng tao. Hindi pwedeng ang kalooban ng Diyos ay walang kapahintulutan. Ang Diyos ay walang kapahintulutan sa nangyari dahil kung magkagayon ay maapektuhan naman ang doktrina ng tinatawag nating essential attributes ng Diyos na omnipotence, omnipresence, and omniscience. At ang kanyang walang hanggang kapamahalaan. At God is the ultimate ruler and He is the King of kings and Lord of lords. He is the President of all presidents. He is the Emperor of all emperors. He is the barangay captain of all barangay captains. He is the President of all presidents. He is the barangay tanod of all barangay tanods. He is the pastor of all pastors. He is the judge of all judges. He is the ultimate ruler of all things, not only of all men. He is the ruler of the universe. He is the ruler of all angels. He is the ruler of all created, inanimate, or human beings, or things that have life. Kaya nga, sinabi yan, no? Sa Daniel chapter 4, 34 to 35, no? What He has purposed, He will bring to pass. And no government can thwart His will. Ang sabi sa Daniel chapter 2, verse 21, it is God who sets up kings and deposes them. Siya ang naglalagay ng mga hari sa kanilang posisyon. At siya rin ang nag-aalis. Walang hari na natatag o natalaga o walang presidenteng nahalal. No? O walang taong isinilang ng isang hari upang siya naman ang susunod na maging hari nang hindi iyon itinalaga ng Diyos. At siya rin ang nag-aalis. Kung gusto niyang gawing hari ang isang tao mula sa pagiging busabos, kaya niyang gawin yon. Kung gusto niyang tanggalin ang isang presidente at sa isang iglap ay bawiin niya ang kapangyarihang kanyang ipinahiram dahil ayaw na niya doon, kaya niyang gawin yon. Ang isang reyna o isang hari, kaya niyang alisin sa posisyon, sa pwesto, sa isang iglap kung kalooban niya. Kaya, Pastor, pala, kung tutuusin at nakakaunawa yung mga leaders natin, yung mga nasa politics, matataas na posisyon, ay makikita nila sa kanilang sarili na hindi talaga sila ang nagluklok ng kanilang sarili diyan. At hindi sila pwedeng magyabang. Walang may pagyayabang ang tao kasi sa isang iglap pwede niyang kitlin ang buhay ng isang tao. Kahit na ang lakas-lakas pa ng taong yan, kahit pa siya pa ang may pinakamataas ang kapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan, kahit pa siya ang chief ng Armed Forces of the Philippines, kahit siya pa ang hepe ng isang police district, kung gusto niyang tanggalin yan sa isang iglap, kaya niya yan. Kung gusto niya iyang mamatay, tatamaan niya ng isang bala na hindi niya kayang iwasan. O patatamaan niya iyan ng isang kidlat. Kayang gawin ng Diyos lahat. Kaya nga sabi sa Daniel chapter 4 verse 17, the Most High is sovereign
over the kingdoms of men, and He gives them to anyone He wishes. O anuman ang kanyang naisin sa kanino man, ay kanya yung maisa sa katuparan. At siya ang pinakamataas, siya ang tagapamahala sa lahat ng mga ilikha. At yung pangunawa sa katotohanan ito, ang tutulong sa atin upang makita na ang politika ay isa lamang kasangkapan ng Diyos na ginagamit niya upang ganapin ang kanyang kalooban. Kasi ang nangyayari sa isang bansa, no, ay may effect sa pinakamaliit na mamamayan. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ang antas sa lipunan. May effect sa lahat. At pinapadaloy ng Diyos ang kanyang kalooban through this system of tinatawag nating politics. System of leadership. At kahit na inaabuso ng iba yung political power nila, ginagawang kasangkapan upang makuha ang kayamanan ng mga tao, ng mamamayan, upang makakurap, makapagkamal ng limpak-limpak na kayamanan, kahit anuman ang kalooban nila, no, ay kahit kasamaan pa ang gustuhin nila, ay kayang baliktarin iyon ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat ng kanyang iniibig. At yan ang sabi sa Romans 8:28, all things work together for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Well, Pastor, yun. Sabi kasi ng iba, mga Christian leaders, hindi niya kalooban ng Diyos na magkaroon ng hari o leader na evil. Kaya kinakailangan tayo ay manalangin ng isang matuwid na leader ay ilalagay dyan. Kasi kaya naghihirap ang bansa na pinili ng Diyos, ginagamit pa nila yung, I think sa 1 Samuel ba yun? If my people who are called by my name will humble themselves and pray, yun yung ginagamit din na. He will heal. Diba? Kaya anya, itong bansang ito ay napapamak, naghihirap dahil anya ang mga tao ay pumili ng maling leader at evil na leader. Ito ang tanong. Sinong tao ang hindi evil? Yun. Meron ba tayong mapipili na hindi evil? Wala po. Wala. Tayo ay evil tayo sa... Siguro lesser evil. Pwede tayong mamili lesser evil. Yung medyo mas kukunti ang tendency na mag-corrupt. Yung kukunti, kahit mag-corrupt siya, pero konti. Pero lahat corrupt. Hindi mo pwedeng sabihin na may pinunong hindi nag-corrupt kasi systemic na ang corruption. Yes. Kahit ayaw mong ikaw ay mapadamay sa corruption, mayroon namang mga taong katabi mo na magtutulak sa'yo, magbibigay sa'yo ng pera na hindi mo alam na yung pala galing sa corruption. No president or no leader in the history of mankind that has not been involved in corruption. Mag-ano ka ng isa kahit sa Biblia? Wala. Talagang... kahit yung pinaka mabuting hari sa Israel, na-corrupt din. Patunay lang po na corrupt talagang puso ng tao. Yes. Kaya nga ito uli susi sa pangunawa sa politika, yung paring total depravity ng tao. Ayun ang hindi po nila. Hindi kasi nila naunawa kasi akala nila may mabuting tao At doon nag-uumpisa yung maling pananaw Na pagka-Kristiyano, bakit ka dyan sumusunod? Di ba evil yan? Pero yung sinusunod niya, evil din. Di ba? Yan nga po mamaya. Minsan nga, mas evil pa nga yung kanyang ipinagtatanggol Ngayon, yung pagiging evil ng isang tao ay subjective. Kasi may mga taong pag natutulungan, nawawala yung kanyang pagtinging masama sa isang tao. Kaya ang politics is personal So kahit yung isang preference kahit yung isang taong yun ay masama talaga siya, pero ginawa niya naambunan. Alam ba, ako nagawa ako ng pabor nung leader na yon, pero masama naman talagang gawain niya, siya ay drug lord, pero ako binibigyan niya ng tulong. At saka may batas siyang ipinasa na pabor sa akin. Kaya mabuting leader yan. So ang tawag doon sa masamang leader na turing ng iba masama, sa kanya mabuti yun. Kaya nga, very subjective ang ating pananaw pagdating sa kung sino ang ating gugustuhing leader dahil depende yan sa kung ano yung karanasan natin sa leader na yan. Depende yun sa relasyon natin, sa mga may relasyon din sa kanya, na malapit sa kanya, na may karelasyon din tayong malapit sa kanya, na parang malapit na rin tayo doon dahil meron siyang kamag-anak na malapit din sa atin.
O kaya naman, meron nung panahon mo, ikaw ay estudyante, natulungan ka, naging scholar ka niya. Pero pwede rin namang ibang leader, naging scholar ka rin. Kasi ang scholarship naman, yan ay talaga programa ng gobyerno. Kahit sinong presidente, meron yan. Natapat na yung presidente na yon ay scholar ka noon. Kasi hindi ka na nag-aaral ngayon, kaya hindi ka na scholar ng leader ngayon. So, very subjective yan. Hindi po pwedeng sabihin mo na, tama ako sa aking pananaw. Kasi depende yung pananaw mo sa karanasan mo. Kaya subjective talaga. Kaya dapat sa Biblia tayo titingin. Huwag sa pananaw natin. Katulad dito, Pastor, na example, during ng panahon ng kabataan pa kami, marami mga scholar, yung isang politiko doon sa amin, sa lugar namin, sa Quezon. Pina-schooler niya mga estudyante. So, every election ay tinatangkilik siya ng mga tao. At ang pakilala ng mga tao sa kanya, ang pagkakilala sa kanya, nung maraming nabigyan niya ng pabor, ang mga anak ay naging scholar niya, mabuting leader yan. Yan ay maraming proyekto na may papatupad at matutulungan ng mga estudyante, mga anak ninyo ay mapapag-aral. Pero, yung kanyang itinutulong ay galing din naman sa korupsyon. At alam ng marami na yung leader na yun ay corrupt. Marami siyang mga proyektong hindi talaga nagawa. Kaya, ayun, ang punto ko doon ay napaka-subjective talaga. So sila, na nabibigyan ng pabor, ay mabuti ang tingin doon sa leader. Pero marami ang hindi Nabigyan. Hindi mabuti para sa kanila. At kaya, so ngayon, Pastor, ang tanong ko po sa ganun, paano natin titingnan kung alin ang mabuti at masama when it comes to morality? Wala. Wala talaga. Walang mabuti, wala kahit isa. Maging biblical tayo. Yun. Sabi sa Roma 3:10, there's no one is righteous, not even one. Huwag nating tingnan ang mga tao, lalo na ang hindi mananampalataya, na sila ay matuwid. Kasi doon mag-uumpisa yung maling pananaw mo at mabibiktima ka ng maling doktrina. At kaya nga ikaw ay affected dahil nga tinuturing mo na biblical yung pananaw mo, hindi naman biblical iyon. Dapat ang isang Kristiyano hindi humihiwalay sa kanyang pananampalataya, yung pagtingin sa politika Kaya ngayon sabi dapat ma-inform ng ating faith yung ating political view. Yan. At kaya nga kita mo, only reformed faith can be balanced Kasi ang tingin natin talaga, kahit sino pa yan, ay masama yan. Dahil walang mabuti, wala kahit isa. Lalo pag hindi naman mananampalataya yan. At pag may mananampalataya naman dyan, lalong sasama. Sasamantalahin yun ng mga kanyang ng kanyang mga kaibigan na dahil siya mabuti kaysa iba. Kasi masama rin naman siya. Kaya lang, ang kabutihan niya ipahiram lang ng Diyos. Kaya lang, mas mabuti-buti siya kaysa iba sa tingin ng kultura. So, pipilipitin nila ang kamay ng taong yun. Kasi masasama ang nasa paligid. So, kaya nga, mas maganda na isang leader ng isang bansa, lalo na sa isang bansang talagang nahirati na sa korupsyon, ang mga leader ay may kamay na bakal. Gaya ni Nebuchadnezzar, napaunlad niya ang kanyang bansa, ang Babylonia, dahil siya may kamay na bakal. Si Haring Ciro ng Persia, si Alexander the Great. Makikita mo ang ginamit ng Diyos ng mga leaders na naka-apekto, nag-contribute, in a positive way sa Israel, ay yung mga masasamang leader. Wala namang mabuting emperor na Romano Pero bakit ang halos lahat ng pamahalaan sa buong mundo ay nakinabang sa mga pananaw ng bansang Roma patungkol sa pamamahala? Sa kanila nanggaling yung democracy. Di ba? Pero masasamang tao yan. Di ba? Sila Nero, hindi namang Kristiyano yan. Sila Emperor Augustus, Julius, hindi namang Kristiyano yan. Pero ginamit sila ng Diyos para tayo maging ganito ngayon. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay doon sa kalooban ng Diyos yung nangyayari sa politika Dahil may purpose dyan ang Diyos. Kahit masama ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Di ba? Away ng away. May nagaganap na dyan, tawag doon, pag-uusig sa ating mga pinuno. Diba? Pero, hindi mo mahihiwalay dyan yung kalooban ng Diyos. So, kung maganap yan, kalooban yan ng Diyos. Kung hindi yan maganap, kalooban ng Diyos. Ngayon, kaya nga dapat,
ating tingnan ang gobyerno na ang gobyerno ay hindi remedyo sa lahat ng ating problema na sosyal. Hindi ang pamahalaan, hindi ang politiko, hindi ang politika ang makapagliligtas sa atin sa ganitong predicament na tayo ay naghihirap at tayo ay hindi makarating sa ating paroroonan bilang isang bansa. Hindi tayo umunlad-unlad dahil sa korupsyon. At sa halip na tayo umusad, tayo pa urong. Yung mga dapat na proyekto na sana ay naitayo na, gaya ng mga flood control projects ng gobyerno, ay ang napunta lang ay halos 5% ng kaukulang budget. At napasa kamay na ng lahat ng mga meron. Diba? Grabe, no? Ng mga intermediaries, mga politiko, mga engineers, mga contractors, subcontractors, subcontractors. Diba? Kaya ganito tayo. Pero hindi natin pwede talagang maging savior ang politics. Only God can be our savior. Only God can make all things better for us, not politicians, not politics. Because politicians can be controlled by God. So God is our only hope. We should not treat politics as our savior, as our go-to solution sa lahat ng ating social ills. Yung kawalan ng social justice. Di ba? Tama ka na, makatwira na ang iyong yung katwiran mo sa korte, pero pwede kang maliin dahil sa pera. Dahil nai-influence ng pera ang ating hudikatura. Injustice talaga po. So, injustice. So, paano ka ngayon? So, kung maasa ka dito, anong iyong magiging pananaw sa mundo? So, madi-disappoint ka. Kaya nga, tayo ay dapat lang na tumingin sa Diyos lang, sa ating Panginoon. Na siya nakaupo sa trono, anuman ang kanyang kahintulutan dito sa lupa, ay malaya at buong puso kong tatanggapin dahil ito'y para pa rin sa aking ikabubuti. Only reformed thoughts and views and doctrine can appreciate all things that happen in our society. Hindi ka magiging bias, po, politically Yes, bias. hindi ka tayo bias. We are not saved kasi by politics. We are saved by Christ. And we will be saved sa ating social ills, not by politicians, but by God alone. So only God can save and only God can provide the answer to society's problems. We can never read in the New Testament or any of the apostles schooling believers on how to reform the pagan world. Nothing in the scriptures. There's no instructions from the Lord Jesus Christ, from His apostles, that this is how to reform the pagans. This is how to reform society. This is how to cause change in our world. No. There's no teaching that Christians should reform society. It is God who can reform society. Ang maliwanag lang po yung mayo kayo, Yes. The only thing that is commanded by us is to go ye into all the world and preach the gospel. Preach the gospel. That's the only command that the Lord Jesus Christ has told to the apostles and to His disciples. Mayo kayo at gawing alagad. Make disciples of all nations. Hindi sinabing, change the nations. Reform society. The leaders. Become leaders of your nation so that all people can change. Or the lives of people can be upgraded. Hindi ganon. We are here in this world to preach the good news that salvation is now available through the sacrificial work of the Lord Jesus Christ on the cross. Through faith in that work of Christ. And there's no addition to that. Kung ma-reform ang society through our faith, then God is the one who can do that. But eventually, if a person becomes a believer, then magkokos talaga ng change sa buhay ng person na yon ang gospel. But we should not assume that because we have been changed by God, mati-change natin ang society. No. That's only an assumption. That's only
an addendum to your belief. No, there's no such teaching na pagka ikaw ay naging Kristiyano, makikristyanize na rin yung iyong pamilya, makikristyanize na rin ang buong society, at magiging mabubuting tao sila. No, hindi yun ang layunin natin. Hindi yun. But to do our part, make disciples of all nations, teaching them all the things that I have taught you, I have commanded you. Yun lang. So, hindi natin goal yung baguhin natin ang society o tayo ay mag-cause ng change. Bahala na ang Panginoon. Basta ako, ginawa niya ako. Ito ang aking layunin. In the process, makapagbago siya ng tao sa pamamagitan ng ministry ipinagkaloob niya sa atin. Pero we are not the one doing that. What we do is, the primary goal natin is to make disciples of all nations. Not even to convert. We are not converting people. Kita mo, hindi tayo nagliligtas eh. Kasi kita mo, hindi niya sinabi, go ye into all the world and save people through the gospel. Hindi niya sinabing, go ye into all the world and make believers. Walang ganun po yan. Disciples. Bakit? It is God who makes believers. Because believing is the result of regeneration. And regeneration is the sole work of God in salvation through the regenerating power of the Holy Spirit, through the preaching of the Word. So, hindi tayo ang nagliligtas. Yung mga naliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pangaral, ang utos sa atin gawing alagad niya. Turuan lang sila. Hindi maging leader. Hindi po, hindi tayo ang nagpapaging Kristiyano. Kaya minsan yung turo na ikaw ang anak mo yan sa faith. Pag naiwan mo yan, ikaw ang may kasalanan. Naku po, maling-maling doktrina po yun. Hindi tayo ang nagsisave. Kasi ba naman, kasi ang turo, tanggapin mo at ligtas na yan pag tumanggap. O di, pag tumanggap dahil sa'yo, Christian na yan. At baby Christian yan. O kailangan padidiin mo yan, huwag mong iwanan. No. We are not told to make babies. Baby Christians. We are not told to make baby Christians. We are not even told to multiply Christians. Di ba? O multiply the number of Christians. But we are told to disciple those who are being saved by God. Mag-grow sila. Hindi pa kasi hindi tayo inutusan eh. Kundi yung mga nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng Diyos, sa Ebanghelyo ng Diyos at sa pamamagitan ng regeneration of the Holy Spirit, sila ngayon ay ating turuan. Eh hindi natin sila kilala eh. So kaya lahat tinuturuan natin. Our only duty is to teach people about the gospel. The result is up to God. Kung siya'y lumago o hindi, wala na tayo roon. Anong sabi ni Paul? Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Kasi ang mga taga-Korinto nagtatalo-talo. Sabi nila, kay Paul ako. Sabi ng iba, kay Pedro ako. Sabi naman ng iba, kay Apollos ako. Pero naman nagsasabi, kay Kristo ako. Sabi ni Pablo, kami tagapagtanim lang eh. Nahati na ba si Kristo? Nahati ba ang Panginoong Jesucristo? At saka kami mga tagapagdilig lang, ang nagpapatubo ay ang Diyos. Kami nagtatanim lang ng bini. O tapos ang nagpapatubo din ay Diyos. Diligin man namin ng diligin yon kung hindi pinatubo ng Diyos yun. O mangaral ka man ng mangaral kung hindi iyon ginawang mananampalataya ng Diyos. O pag ginawa mong mananampalataya iyon, ay talagang peke iyon. Ikaw ang gumawa. Kakita mo, pati ikaw peke rin. Kita mo minsan, ikaw ganun ka rin. Yes. Kasi kung ano ka, yun ang magiging bunga mo. Sabihin ay, yan ay binornagin ko eh. Ako Kita mo? O, pag ganun ang salita mo, ikaw na pala ang nagsisilang sa mga Kristiyano sa langit. Biro mo, ikaw na ang Diyos. Eh, ang nagbo-born again, the Holy Spirit. John 3:3. O paano po ako may papanganak na muli? Eh, di ang sino mga pinanganak ay pinanganak sa Espiritu. Espiritu ang nanganganak, hindi ikaw. Kaya nga born from above eh. Ang Diyos na nasa langit, yun ang nagsisilang sa tao para maging anak ng Diyos. Hindi ikaw. Kasi, raise your hands. Who among you want to be saved? O, di ba? O, raise your hands. Pati paa. O, raise your feet. Eh, kasi gustong masave. O, pati aso, tumataas na rin. Lahat. Eh, sino bang hindi gustong masave? Dapat hindi ganun ang tanong eh. Dapat ganito ang tanong. Sino ang gustong magsisi? At talikdan ang lahat sa kanyang buhay? At sumunod sa itinuturo ni Kristo? Yun ang tanong. Di ba? Ano ang dapat namin gawin? Ang sabi sa Acts chapter 2 ng mga Hudyo na nakarinig sa pangangaral ni Pedro na si Jesucristo, itong batong itinakwil ninyo ang siyang ginawang batong panulukan ng Diyos. Siya ang tagapagligtas, siya ang Mesiyas, si Jesus. Siya ang ipinako ninyo, siya ang ginawang tagapagligtas. Anong sabi ng mga Hudyo? Anong gagawin namin? Anong sabi ni Pedro? Magsisi kayo at lumayo kayo sa masamang lahing ito. Biruin mo.
Repent and separate from this wicked generation. Ibig sabihin, magbago ka. Patunayan mo ang pagsisisi mo sa pagbabago at ang pagbabago ay makikita kung hihiwalay ka sa masamang lahing ito. At ikaw isusunod sa itinuturo ni Kristo. Kasi sila, they remain in the teaching of the apostles. And they went together and they did not separate. Hindi nagbabago ang ebanghelyo, yun pa rin. Kaya lang, nung 1800s, nung mayroong isang kunyaring misyonero na si Charles Haddon Spurgeon ay naging Kristiyano, ay siya nagpaumpisa nung, tika, tulungan natin ang tao na maging Kristiyano. Sa pamamagitan ng pumunta tayo sa labas ng church at doon tayo mangaral at mag-hold tayo ng mga crusade sa labas. Tent meeting sa labas ng church at anyanyahin natin silang maupo at tanungin natin, gusto mo maging Kristiyano? Doon na nag-umpisa. Si ano po yun? Charles Haddon Spurgeon. Si Charles Grandison. Kasi halos Haddon. Charles Grandison. Finney. Si Charles Spurgeon ay wala pa. Wala pa si Charles Haddon. Si Charles Grandison. Finney. Wala pa. Meron ng Charles Spurgeon. Yes. Si Charles Spurgeon ang tama. Tama ka. Ano ang kanyang pangaral? Kung gusto niyo yung maligtas, kung gusto niyo pumunta sa langit, huwag kayo ditong mag-express sa harapan ko. Baka magkamali ako at sabi ko, Kristiyano ka na. Huwag kang magpakita sa akin ng any outward expression. Ang gawin mo, pag uwi mo, magkulong ka sa kwarto mo, manalangin ka sa Diyos na siya lang ang nakakakita at nakakaalam ng iyong saloobin, magsisi ka sa loob ng kwarto mo. Mahirap mapakita mo pa yan sa iba. Mamaya mali naman pala yung profession mo at ikaw naman pala hindi mo kilala si Kristo. At least, At pagkatapos, ito ang sabi niya, pagkatapos mong sumampalataya, bumalik ka dito sa church at makikita tunay kang Kristiyano kung ikay patuloy na lalago sa iyong pagkakilala sa Diyos. Go back next Sunday and hear the Word of God and do the Word of God. Okay, so hindi natin mababasa sa Biblia, baguhin natin ang moralidad, baguhin natin ang korupsyon, no, hindi yan. Hindi kailanman ang mga apostol, no, naging hikayat sa mananampalataya na mag-demonstration, magdaos ng civil disobedience, magrally tayo sa harap ng emperador, wala kailanman. Hindi sila nagprotesta sa imperyo ng Roma na ang kanilang mga batas ay karamihan ay hindi makatarungan, napapataw ng sobra-sobrang buwis. O yung kabrutalan nila, hindi kailanman itinuro ng mga apostol ng Panginoon Kristo na kayo'y lumaban sa imperyo ng Roma o sa mga emperador. Sa halip, nangaral silang ebanghelyo at pinamuhay nila ang ebanghelyo na nagbibigay ng ebidensya na ang tunay lamang na binabago ng Diyos ay yung mga tunay na naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. So walang gobyerno na kinakailangan. Walang duda na kailangan din naman natin ang pamahalaan. Kasi kung wala, anomiya Ang anomiya without law. So magkakaroon tayo ng patayan Kasi walang gobyerno. Anarchy na, Pastor. Yan, anomiya. Oo nga. Wala ring law. Anarchy, parehas. Wala. Wala talagang. Walang kautusan, anarchy, walang pamahalaan. Ibig sabihin ng anarchy. Ang ating responsibility ay sundin natin ang mga batas at maging mabubuting mamayan. Romans 13, 1-2. Sabi din, walang pamahalang umiiral na hindi itinatag ng Diyos. So lahat ng pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos at ito'y kanyang kasangkapan upang magparusa sa masasama. Ba? Yes, napakahalaga. Kung walang gobyerno, di walang katatakutan ang tao. Kanya-kanya na lang nakawan dito, patayan dito, patayan doon, at hindi uunlad ang sosyedad. Kaya ang gobyerno ay tinatag ng Diyos kahit anong uri ng gobyerno yan, kahit nga yung pang kay Kim Jong-un na autocratic, ay tinatag pa rin ng Diyos yun. Kahit ganun si Kim Jong-un, ginagamit pa rin niya yung leadership ni Kim Jong-un para mapatupad din naman ang hustisya. Ang tanging pagkakataon na pwede tayong lumaban sa gobyerno ay kung sinasagkaan na ng gobyerno ang ating karapatan na sumampalataya at magpuri sa Diyos. That's the only time. Yeah. So, Pastor, ito yung tanong ko. Hanggang saan ang pwedeng maging involvement ng isang Christian sa pagiging aktivista?
ah, when it comes to the point na nagdi-demand na ng armed struggle, ang isang Kristiyano ba ay pwedeng mag-involve? Magdemand ng armed struggle o lumaban na talaga na sa pamamagitan ng dahas? No, we are never told to raise our arms in retaliation to our government. Hindi tayo dapat magiganti, hindi tayo dapat na lumaban ng patayan. Maliban kung ikay sundalo, no? Kasi inuutosan ka naman ng gobyerno. Gobyerno mo na pagtanggol ang gobyerno. May konstitusyon Ang konstitusyon. Pero kung halimbawa, may nanghihikayat sa atin na tayo humawak ng baril at atin ang puntahan ng Malacanang at pagbabarilin na natin doon yung mga walang hiya dyan sa gobyerno, di ba? Yun na yung yung wala na silang kahihiyan sa pagnanakaw. Totoo naman. Ay, hindi naman natin po pwedeng gawin iyon. Dahil itusan din naman tayo ng Diyos na huwag tayong maghihiganti at huwag tayong papatay. Nakasaad naman iyan sa 10 utos. Meron tayong tinatawag na moral law. At hindi natin pwedeng sagkaan yung moral law. Di ba? At kung tayo naman ay inuutusan ng mga tao na mag-join kayo sa amin kasi kami ay lalaban at kami magpipikit at kami doon ay case-to-case basis. No? Kung talagang ang gobyerno ay sinasagkaan na ang ating karapatang sumampalataya, pwede tayo. Kung ang gobyerno ay pinapairal na ang lawlessness at pinapabura na ng batas yung mga masasamang gawain gaya ng abortion, pwede na tayo. Kasi you must call evil, evil. Halimbawa, sa Amerika, lumaban si MacArthur doon sa issue ng abortion at same-sex marriage sa California. Kaya kalimitan, nagdidebate sila ni Governor Gavin, nung governor pa si Gavin. At sinasabi nga ni John MacArthur kay Gavin na this is not what the Bible teaches. So we must protect lives. We must respect. And we must treat the lives of infants as sacred. Na life begins at conception. Yun ang sabi ni MacArthur. Sabi ni Gavin, hindi. May konstitusyon namang tayong batas na nagsasaad na yung Roe versus Wade na pag-aari ng isang babae ang kanyang katawan. Kaya may karapatan ang babaeng magdesisyon kung siya buntis, kung papatayin niya o bubuhayin yung nasa loob ng kanyang katawan. Sa Roe versus Wade yun. Mayroon kasing, ang tawag doon, precedents. Mayroong legal precedents yung abortion sa US. At yun ang sinusundan ng mga tao. At in fact, sa US nga, ay budgeted pa ang pagpapa-abort. So pag nagpa-abort ka, budget ng gobyerno. Kaya ang daming nagpapa-abort kasi walang gagastusin. Ng healthcare. Salo ng healthcare system ng US yung pagpapa-abort. Pero yan ay talagang tinutulan ni MacArthur. So pwede tayong tumutol sa isang hindi marahas na paraan. Sa isang diplomatic na pamamaraan, diskusyon sa lipunan, we can express our opinion with our political leaders, but in a way that we will not endanger our witness, our testimony as peaceful, loving community of Christians, o peace-loving community of Christians. Yung hindi tayo mapupulaan, yan palang mga yan, wala din namang walang batas, wala rin naman palang sinusunod na moralidad Away lang dito ng away. We should not hate those that are in the government. We should love them in such a way that we teach them the will of God, And tayo mag-touch doon sa soul. Kaya sabi ang kanya kasing katwiran ni John MacArthur ay kawawa ka kasi ikaw ay mapapahamak dahil ang sinusunod mo ay ang masamang ni Satanas, pamamaraan ng kaaway. Ay kahit nga noong siya ay pinigilan din na huwag magtipon noong pandemic, kasi may prohibition na ang New York, ang LA, Los Angeles, California na bawal na ang pagtitipon. Masasanction kayo. Pero hindi siya tumigil. John MacArthur. Kasi sabi niya, in-invoke niya yung karapatan, yung First Amendment, na may freedom of religion. So you cannot touch on my freedom. So this is my freedom. So hindi mo pwedeng sagkaan dahil ito ay inaamyendahan ng konstitusyon. At hindi siya napigilan.
At natalo niya. Tama Ang sa gobyerno. korte. Natalo sa korte. Mm. At pinagpala naman ng Panginoon na hindi na maraming nangamatay. Mhm. Actually, parang walang nangamatay doon sa church ni Parang ano yun, wala pong nabalita na balita na kasi kung may isa kahit isang nagka-COVID doon at namatay, malaking issue yun kasi sisiraan siya. So, we should obey God rather than men. Yun ang issue dyan. So, pwede na tayong magpiket kung ang kanila nang ginagawa ay talagang tahasan na pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Yun lang. At malinis ang ating konsensya, ang ating budhi sa udyok ng banal na espiritu na tayo nagkakasala pag tayo ay nagpahayag ng ating saloobin. Kung same-sex marriage na yan, pwede naman. We express our stand that no, we don't believe in that kind of union because the Bible prohibits the union of same-sex. Kaya ito po, Malinaw sa Biblia yun. Kung ano mang malinaw sa Biblia na tinututulan natin, pwede tayo mag-demonstrate. But not because of social evil. Na parang yung ibang tao, hindi pwede yun. Pag hindi malinaw sa Biblia. Okay, sabi mo. ito po yung mahirap, Pastor, kasi kapag pinairal na yung mga legal aspects, nasasagkaan din yung moral aspect eh. Halimbawa po, Pastor, yung same-sex marriage. Okay lang na lalo na kapag may pinasa sila ng batas na pinapahintulutan na pwede mag-asawa, magsama yung parehong kasarian. At okay lang yung abortion. So, ngayon, nakukompromise po yung ng isang Kristiyano doon. Kapag ikaw ay lalo na't wala kang paninindigan, isang Kristiyano. Ito, ang iyon na lang sasabihin, sundin natin yung batas. Yes. Meron na niyang legal na Pero, yung moral issue kasi doon, Pastor, is, biblical ba yung ganong sinusunod mo? Halimbawa, Hindi. Kaya nga, the only time that we can go against the law is when that particular law of the land goes against the law of God. Opo. Even if there's a law mandated and promulgated by our government. But if that law that has been promulgated, signed into law by the President of the Philippines, is trampling upon the very moral law of God. Yung don't murder, don't commit murder, ay na ngayon, pwede nang mag-abort. Doon pa rin ako susunod sa law ng Diyos. Kung malinaw na talagang ipagsuway sa batas ng Diyos. Ngayon, halimbawa, same-sex marriage. So, papatayin ka pag ikaw ay hindi nagkasal ng bakla at tumboy. Pwede kang ipakulong ng isang same-sex couple pag tumanggi ka. Ay mas pipiliin kung tumanggi at makulong. Kaysa aking konsintihin ang isang kasamaan. Kasi malinaw sa Biblia na dapat na hindi makisama sa parehong kasarian. Sapagkat ito'y karumal-dumal. Unang Korinto, hindi papasok nga sa kaharian ng Diyos ang mga bakla at tomboy, di ba? Opo. Pero ang nagiging issue po, Pastor, ay pinagbabangga nila yung justice ng Diyos at saka yung love. Kasi para sa kanila, moral din naman yung nagmamahalan kami. Kailangan wag mong hadlangan yung taong nagmamahalan, di ba? Kasi hangga't mahal namin ang isa't isa ay wala kaming pakialam, wala kaming tinatapakang tao. Ngayon, yung morality yung moral standard ng Bible at tungkol sa pag-ibig ay ano ba ang sinasabi? O edi tingnan natin ang pag-ibig ng Diyos dahil yun ang ultimate na model ng love. Yes. Di ba ang Diyos ay umiibig? Kaya nga niya dinadala sa impyerno ang kanyang iniibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, ayaw niyang baloktutin ang kalooban ng mga makasalanan. Kaya ang impyerno ay isa pa rin iyang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos. Nasukat na iniibig ng Diyos ang makasalanan na ayaw na magsisi. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay nila ang kanilang desire. They gave them what they wish for. They want to disobey Him. Kasi kung ang Diyos ay kalupitan lang, pwede namang ang Diyos sa isang iglap, pilaya na yan O pag pinilayan ka na ba, ikaw ba'y makakapagpa-abort pa? Pupunta ka pa ba sa clinic, putol na ang kamay mo, putol na ang paa mo, kamay. O diba? Iiwanan ka ng iyong kalibin na tumboy din o bakla din.
Di ba? So God can do that. Pero sa sobrang pag-ibig ng Diyos, dahil ayaw mo sa Diyos, okay, go on. Kasi ang tunay na pag-ibig, kapatid, ay nagpapaubaya gaya ng Diyos eh. Sa sobrang pag-ibig niya sa sangkatauhan, binigay niya ang kanyang bugtong anak, at sino mang sasampalataya, hindi niya kino-coerce na sumampalataya eh. Ang sino mang sumasampalataya, hindi naman po pwedeng yung hindi sasampalataya ay kanya ring dalhin sa langit. Hindi naman niya pwedeng pilitin Opo. iyon. Against na sa kanya. Against iyon sa pag-ibig. So, ang pag-ibig ay naroon din sa pagpapaubaya na gawin ng iyong iniibig kung ano ang kanyang sariling kagustuhan. Dahil pagka kanyang dinala sa langit ang isang taong ayaw sa kanya dito sa lupa, ay ayaw din yun sa kanya sa langit. Pagdating ng taong yun sa langit, ay pagsisisipain niya yung mga tao dun. Hindi ko kayo gusto kasama dito. Ba't ako narito sa grupo ng mga ito? Diba? Sabi nga ni Paul Washer, if God would coerce somebody to go to heaven, then after that somebody went up to heaven, he would kick God out of heaven. Diba? Ako dito. Kasi hindi kita iniibig, ba't mo ko dinala rito? So that's why love, hell is also an expression of God's love. Akala nila expression lang yun ng justice, no? God is love and God is just. Kahit anong gawin niya, magkasama siya. Hindi pwedeng love lang, love lang. Hindi pwedeng just lang. Dahil siya ay perfect. Dahil siya ay perfect din ang kanyang love, perfect din ang kanyang justice. Pag dinila niya sa impyerno ang isang tao, karapat-dapat lang talaga yon. Love din niya yon. Galit din siya, pero love din niya. Di ba? Kasi kaya nga sila nandoon eh. Kumbaga, pinahintulutan na niya kasi ayaw nga eh. Kasi ang Diyos hindi gumagawa ng taong robot eh. Maski ikaw, mayroon kang love, ayaw naman sa'yo. Gusto mo ba yun? Di ba? Na-love mo siya, ayaw kanya. Tapos pinipilit mo siyang ibigin kanya. O di magdudusa siya habang kasama ka. You don't love. That's why God is the same. Hindi pwedeng pagustuhin niya sa kanya yung ayaw eh. Tapos piliting kitang ibigin mo ako, hindi. Kung ayaw mo sa akin, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. At yun ay ang mawalay sa akin. Dahil yun ang gusto mo eh. Pero mahal kita. Kaya nga ibibigay ko yan sa iyo eh. At dahil mahal kita, kaya makatarungan din ako. Naparusahan ka kasi mahal kita eh. So God doesn't contradict himself. Lahat kasi ng kanyang katangian nagpo-flow sa kanyang central attribute which is holy. He is holy. He cannot do justice without love. We cannot love without showing justice or implementing justice. Because He is holy, 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 the Lord God Almighty. Lahat ng kanyang ginagawa ay dumadaloy sa kanyang kabanalan. Hindi siya pwedeng magkasala, hindi siya pwedeng magkamali, hindi siya pwedeng maging bias, hindi siya pwedeng maging tormentor lang ng tao. Hindi niya pwedeng pilipitin ang kalooban ng nilalang. Ang gusto niya ay ibigin siya ng tao ayon sa kagustuhan ng tao na malaya, na hindi nasasalungat ang kanyang kalooban. Isa pa po, Pastor, tanong. About pa rin dun sa morality. Katulad ng mga pangyayari halimbawa na yung opposing forces ng government. Pareho sila nakapatay. So, may mga Kristiyano, syempre na papanig dun sa kawawa naman na niya ito, pinatay ng walang kalaban-laban. So, katulad dito mga nangyayari, recently lamang na... Let justice roll. Kasi ganito yan eh. Halimbawa, sa nangyayari ngayon na, ano tawag dito? Sa kay Sara Duterte, yung pagpapatay, impeachment. Okay. Let justice roll. Kung ano man yung sinasabi ng hustisya, di sundin natin. Kung may impeach siya, di ma-impeach siya. Kung hindi siya ma-impeach, di hindi dapat siya ma-impeach. More than that, we don't act like we are the law giver. It's only God who can judge. Hindi pwedeng, kaya nga ipabaya natin sa batas. Dahil ang batas din ng tao, yun din ang kalooban ng Diyos upang magkaroon din ng kaayusan sa mundo. Kaya nga may Supreme Court tayo eh. O di hayaan natin ang Korte Suprema na humatol. Ang problema kasi ganito eh. Anong nangyayari eh, pinapangunahan nila ang mga hostis, ang mga judge. Pinapangunahan nila ang hostisya eh.
May mga Kristiyano na, ay dapat ganyan na yan, ay dapat ganyan, judge agad na, ay dapat yan talaga ma-impeach yan, ay dapat talaga hindi ma-impeach yan. Bakit hindi natin hayaan ang ano? Kasi kaya nga sumusobra di ba? Sila nag-a-act na as judge Kaya nga meron tayo ngayong konstitusyon, kaya nga meron tayong itinatag na mga Supreme Court justices, may mga na-elect, may mga na-appoint, at appointed din ng Diyos yun. Sabi ng salita ng Diyos, walang gobyerno, walang pamahalang umiiral na hindi tinatag ng Diyos. So yung mga taong nagpapatupad ng batas, ng hustisya sa isang pamahalaan, yan ay pinahintulot ng Diyos. So bakit? Sa atin, dito sa Pilipinas, di asahan natin ang pinakamataas na hukuman. Na kahit ang presidente, kahit ang Kongreso at saka Senado, ay pwede niyang masupersede. Kaya maghintay tayo. Kaya halimbawa, natalo ka sa METC, hindi pa yun ang final decision. Bakit? Meron ka pang motion for reconsideration. Tapos pag hindi pa rin at corrupt talaga yung justice system doon, yung judge doon, may bias siya kasi kaklase pala niya yung kalaban mo O di ba? At may pera din o di nasuhulan na, di ba? So, di punta tayo sa RTC. O sa RTC, may suhulan pa rin, mas mahal na. O di ba? Natalo ka pa rin, di may Court of Appeals. So hindi kasi ibig sabihin sa isang antas pa lang ng hukuman ay talo ka na. Pagdating sa Supreme Court, doon natin, yun ang final. At doon na natin sabihin, ito na ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi pa kalooban ng Diyos pag dito pa lang talaga final Ngayon, kung nawalan na ng nagkaroon entry of judgment, talagang kalooban na. Kasi kahit hindi na humantong sa Korte Suprema, kung talaga meron ng entry of judgment dahil nga hindi na nakaabot doon sa kaukula ang sumuko na rin yung isang partido. O di doon pa lang yung talagang justice. So kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na ito na agad ang justice. So kailangan tayo makaabot sa pinakamataas na hukuman. At talagang pag nagdesisyon ang pinakamataas na hukuman, naniniwala akong naroon ang desisyon ng Diyos Naroon ang pinaka-ultimate decision ng Diyos sa bansa natin. And I still trust the justice system in the Philippines because I still trust God. And He is the ultimate judge of all judges. Even the Supreme Court justices natin, they are under the superseding power of God. Hindi po pwedeng yung kalooban ng Diyos ay kanilang salungatin. Still, kung matalo ka pa rin, kahit tama ka, ay tanggapin na lang natin na ang katarungan ay sa langit. Dahil wala talagang ultimate na katarungan sa lupa. Naroon sa langit ang kasagutan. And you will be justified by God in heaven. All injustices will be resolved in heaven. All injustices, all schemes of man, all evil plans of man, they will be revealed. Kahit na hindi nakita sa lupa, yung kanilang kasinungalingan, yung kanilang kasamaan, i-reveal ng Diyos yun. Either sa impyerno or sa langit. Pero doon sa Great White Throne Judgment, doon i-reveal ng Diyos ang lahat ng gawa ng lahat ng tao. Lahat ng gawa ng tao. At yung ibubulgar sa lahat ng tao. Sa huling paghuhukom sa mga hindi mananampalataya. Naroon ng ultimate justice when the Lord Jesus Christ, who is the judge of all judges, would judge all men. And all their motives, all their lies, all their evil deeds are written in the book. So that yung tamang punishment, yung equivalent na punishment ay mailapat sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Totoong mangyayari talaga. And then yung mga Kristiyano, all their good deeds, although they are not good in themselves because they are saved only by the grace of God and through the righteousness of Christ that they can do good, they will still be given reward in heaven. So even in grace, under grace, there is still justice. So if you are a believer, you did not do much while you are living on earth. You did not serve God in the way that others serve God. Mas marami silang pinaglingkod. Mas marami silang reward. Yes. So yun. So that still, mayroon justice even under grace. May justice din even under judgment. Talagang, maski sa lupa, may judgment din. Pero the ultimate justice will be acquired, will be rendered by God, either in heaven or in hell.
Ito po, Pastor. Mm. Thank you po, Jesus. Um, ito, communist. And Mm. then yung side ng government. Mm. Nagkasagupa. Mm. Tapos pareho may namatay. Alin ba ang mas moral doon sa na dapat natin? Mayroong moral na yung tama. Yung government. Kasi yung mga NPA ay laban nga sa government. Ang lahat nga ng government under sa itinatag nga ng Diyos di ba? So, hindi pala pwedeng na sa side ang Christian doon sa kalaban. Hindi po. Oo. Kasi kung Kristiyano ka tapos NPA naman yung kinakampihan mo, alam mo naman lumalaban sa government, you are also fighting against the government. And then you are going against Romans chapter 13, verse 1 and 2. You are going against the word of God. So therefore, you are sinning. If you are doing something that is against the word of God, then you are sinning against God because you are countering His will. So, Disobeying His will. although parehong morally hindi tama na pumatay. Yes, Kasi pumatay yung nakapatay ka ng kalaban, nakapatay din sa kabila. So, Ayan, yung gobyerno. opo. Hindi naman morally evil yung pag-sanction ng government Halimbawa, sundalo nakapatay ng NPA. If that soldier is only acting according to his law-given role, sanctioned by the government, then he is not sinning. He is not sinning against God. So dapat maunawaan ito ng mga Kristiyanong kapatid natin. Kasi may mga kawal ng Israel, di ba? Inutusan ng Diyos, patayin ninyo yung mga lumalaban. Inutusan ni David, punta kayo doon, makipagdigma kayo. Hindi sila nagkakasala. Bakit? Sanctioned ng Diyos yung government. Pero yung lumalaban sa government, yun ang nagkakasala. Dahil hindi naman sila sanctioned ng Diyos Kaya mga sundalo, yung mga Jehovah's Witness, ayaw na magsundalo kasi nga, mababaw yung pananaw nila doon sa, ayaw nga nilang mayroong gobyernong sa kanila mag-govern. Kaya nga ayaw din nila sa watawat. Kasi daw, pagka daw nagbigay galang sa watawat, idolatry iyon. Diba? Sinasamba mo daw iyon. So, they have already judged yung act na yon na pinahintulutan naman ng Diyos na hindi sa Diyos. Wala naman sinabi sa Biblia, huwag kayong magbigay galang sa watawat o sa tao. Diba? Galang lang naman yun, hindi naman worship Pero ginagawa nilang worship. Yung paggalang lang. Diba? Ang masama ay yung manalangin ka sa rebulto. Hindi na paggalang yun. Kasi you are committing idolatry. Kasi utos ng Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos o gumawa ng Diyos-Diyosan para iyong sambahin o para iyong dalanginan. At bigyan ng pagpapahalaga na gaya ng sa Diyos. Yun lang ang bawal. Pero yung kung may rebulto dyan, di ko naman iginagalang bilang isang santo. At ang tingin ko lang dyan, parang si Michelangelo, yung mga obra ni Michelangelo. Walang problema yun. So, di ba? Pero kung natutokso ka na parang magbigay galang at parang ang mata noon ay gumagalaw at sinusundan ng kanang tingin, ay guilty ka na parang Diyos ang teoring mo doon. Kaya ibigay mo sa amin yung ganun nyo at aming bahala kami doon. Mag-iihaw kami dito, di ba? So, Pastor, medyo kailangan... Sige, may mga tanong ba tayo? Marami. Oo, kahit tayo ay wala sa YouTube, marami pa rin tayong tagapanood kahit konti. Kahit na konti lang ang reach. Sige. Kaya. Kay Brother Mimil Roy. Anong sabi ni... Mari po bang maging lingkod bayan o politiko ang isang Kristiyano? Nais pong malaman, baka po kasi mali ang pananaw ko. Napakalaki po kasi ng gawain sa kaharian ng Diyos. Napakaraming dapat ipanalangin at pag-aralan at ang iba pa. Tapos, ang iba pa. Tapos papasok pa sa politika para sa akin po. Kasi, di dapat, lalo na sa isang pastor. Ngunit naisip ko naman po na nasa probidensya at soberanya ng Panginoon ay maaari niyang ibangon ng kahit sino mang ibigin niyang maging pinuno. So kung ikaw ay isang plain na Christian, hindi ka naman pastor, and you have the ascendancy or you have the guts to join politics, so at hindi ka kinokonsensya, it's personal preference ng isang mananampalataya. Pwede kang mag-join. Pero kung ikaw ay nag-aalangan, tipong para sa'yo ay kasalanan ang mag-join sa politika, huwag kang mag-join.
So ito ay, ang decision mo na mag-join sa politika kung ikaw ay karaniwang mananampalataya, ay nakadepende sa iyong conviction, personal conviction. Pero kung ikaw ay pastor, ay it's better that you resign from your office as a pastor before you join politics. You don't mix politics and pulpit and the pew. Wag mo yung subukan. Wag mong subukan. Hindi, Magagaya ka kay Abante. Oo. Di ba? Puro politika. Nakakatisura na lang. Oo, lumalabas sa bibig niya pag nag-isa. Oo. At saka, ano pati, nadawit na siya sa napakaraming mga kontrobersiya, yung pagkampi sa kung kani-kanino, Nakakaya. at nag-show na siya ng kanyang mga kayamanan dahil sinabi na niya na, sinong pinagpala dito ng higit sa akin? Sabi niya sa kanya. So, kitang-kita mo na yung pagkabulag niya doon sa mga nagaganap sa kanyang sariling kongregasyon na hindi na niya alam kung siya pa'y nakakabuti pa ba o nakakasama na. O siya ba'y nakakatisod na ba o baka siya ay nakakadapa na. Hindi lang nakakatisod eh. Dadapa ka na eh. Dahil sa sobrang niyang garapal. Tama. Pati pagsasalita niya, di ba, affected. Kala mo kung sino, nagmumura pa. So, that's not an attitude of a pastor, of a Christian, how much more of a pastor? That's why he should resign from Christianity altogether. Not only from the pastorate. Huwag ka na munang maging Kristiyano. Politik ka lang. O di ba, mag-backslide ka na lang. Kasi hindi mo kaya eh. Kasi yung plain Christian, minsan kaya pa nga ang politika eh. Tahimik lang. Di ba? Tama. O, mas mapupuri ko pa ngayon si Eddie Villanueva kaysa Abante. Kaysa kay Abante. Kaya lang, minsan talagang si Villanueva, gano'n na rin. Nadadala na rin ng emosyon. Kaya nga, pati yung kanyang worship service, ginawa niyang political rally. So that's why, if you are a pastor, it's better that you resign first from the pastorate before joining politics. And never ever go to the pulpit anymore to preach the word of God. Because you will become a stumbling block. Kasala. Because in the Philippines, politics is different from other countries. Napakarumi ng politika. Yes, oo. Politics in the US still manageable. Politics in England, yes, you can manage. You can manage. In Scotland, you can manage. But politics in the Philippines is so dirty na gaya nga ito na inihalimbawa doon sa ikaw ay nagtatalok na hindi ka pwedeng maputikan. Hindi. Pag nagtanim ka ng palay, tiyak, putik ka. Opo. Babasa ka, hindi ka pwedeng sumisid nang hindi ka mababasa. Ganyan dito sa politics. Mahahawa ka ng corruption dahil endemic na ang corruption. Pandemic na. Opo. Ayan. So ito po yung pastor tanong. Kaya ang righteous one. Mag-resign. Oh, tama. So yun. Ano po masasabi niyo kina Joel Villanueva, Eddie Villanueva? At yun nga, Biniabante, nasabi mo na kanina. Sila ay tagapagturo ng salita ng Diyos. Ay dapat po nag-resign. Ang totoo lang, dapat nag-resign si Eddie Villanueva sa pagkapastor kahit Pentecostal pa siya. Kasi mas marami ang natisod nung ihula niya ang kanyang sarili na ako, sabi ng Diyos sa akin na ako magiging presidente. So, nag-aalisa na mga miyembro. At saka, kaya nahati-hati ang JAL eh. Dahil sa kanyang pagpasok sa politika. Kahit sino ka pa na pastor, pag pastor ka, mawawala ang pagkapastor mo. Yes. Pag pumasok ka sa politika, lalo sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng maging pastor at maging presidente or congressman o mayor o gobernador o kahit nga barangay captain. Ang hirap na maging pastor ng sabay. Kasi iba ang image po ng politika dito sa politiko dito sa atin eh. Parang image natin dito, pag politiko ka, kahit ano pang iyong posisyon sa gobyerno, kurap ka na agad. Hindi mo na maiwasan yung ganong pagtingin. Dahil kahit anong gawin ng isang tao sa Pilipinas, laging kada galaw, politika, pera. Diba? Na-late lang yung iyong tax, pera, para ka makabayad ng walang patong. Grabe talaga. Interest. Ganun lang yan. Ito pa po, Pastor. Kay Brother Ronel Porton. Sabi niya, tanong niya, mapagpalang gabi po, Pastor Derek. May tanong lang po ako, out of topic nga lang. Ano po ang view niyo sa church na nagpaparapol? Nagbibenta ng ticket and may mga prices para sa pagpapagawa ng church. May tuturing po bang sugal yon kasi may money involved? Tumaya, tapos nagparapol, ay sugal pa rin yun. Kasi may taya eh. Pero kung yung raffle nag-grace, nag-gift, walang problema yon. Ang sugal kasi ay may taya, may puhunan. Pero kung halimbawa,
libre. Bumili ang church galing sa kanyang fund ng pang Christmas gift o pang pamigay. Pero hindi kasi pwedeng yung ibibigay lang ng isa-isa ay kukonti. Bunutan, hindi natin masasabing sugal. Pero kung halimbawa, ang church nagparapol, kapatid, akin na ang 25 pesos. Tapos may paparapol tayo, may puhunan, sugal. So, may money involved. Sugal po yun. Pero kung walang money involved, halimbawa ako, nag-donate ako. Let's say, nag-donate ako talagang, pero kapos hindi naman pwedeng lahat mayroon. Kung nag-donate ako ng, let's say, 10 items, electric fans, cellphone, ay 50 yung tao. So, para walang inggitan, di raffle. Kasi hindi ka na pwedeng magreklamo. Ako nabunot di ba? Kaya kung ano pinimigay mo, malalaman din yun kahit pag pinimigay mo lang kahit nakatago. Kasi ang tao, chismoso Lalo pag nakatanggap, sabi, alam mo sis, nakatanggap ako na. Hindi isa, magpapatotoo pa yun sa prayer meeting. Di ba? Kahit hindi niya alintana na may matitisod Binigyan ako ni Pastor Derek ng cellphone Patay. Mag-iisip yung kabila. Si Pastor Derek, mas mahalaga pa si Sister ganyan. Samantalang ako naman ang nagbibigay sa kanya ng ulam. Siya hindi, di ba? So, ayun ang iwas lang. Iwas lang kasi doon sa favoritism. Para wala nang reklamo, Diyos nang nagpasya di ba? Kasi ang palabunutan, ang Diyos ang nagpapasya, di ba? Disisihin mo ang Diyos, ang nakabunot So, para lang maiwasan yung parang nag-play favorite ka kasi. Yan. Pero kung may pera yan, yun ay talagang waiting na yun. Gaya ng waiting. Sugal yun di ba? Tama po. Sugal yun. Pero parang tinutukoy po niya, Pastor, yung pag magpaparapol ang church para yung kikitain ay pagpagawa ng church. Ay, hindi rin po pwede para sa akin doon. Bakit ka pa magpaparapol? Mag-ambag-ambag na lang kayo. Oo nga, no? Sobra namang, gusto mo pang may kapalit Ba't hindi na lang tayo mag-ambaga nung walang rapol? Ito ang ambaga natin. Bibili tayo ng 10 hollow block. Di ba? Kasi ang problema kasi sa tao, gusto pa may kapalit yung pabigay sa Panginoon. Panginoon na nga ang gawain na nga ng Panginoon Naghahangad ka pa ng kapalit, wag na. Doon na yun, wag ka na. Kaya ang pastor napipilitan kasi, ibig sabihin, yung mga miyembro, madamot. Pag nagparapol lang pala. Madamot Hindi magbibigay pag walang kapalit. Kung ang mga miyembro ay hindi madamot, tayo po ay magparapol. Huwag na, pastor. Ito na lang, magkano ba? Pastor, ako, ito, ganito. May kakayahan Di ba? Kahit walang kakayahan, pwede namang magbigay kahit 10 piso. Huwag na magparapol. Ayon na lang sa kakayahan niya. Huwag ding pilitin naman pag di kaya. Kaya nagpaparapol kasi, kahit hindi kaya, may kapalit di bibigay ako ng malaki. So, para ma-maintain yung pagkakapantay-pantay ng bigay. Pero hindi rin pantay-pantay, may napunta rin doon sa rapol Nabawabawasan din, wag na lang, di ba? At saka nagkakaroon pa ng masamang paghahangad yung miyembro. Magdo-donate ka, tapos may parapol, tapos ang prayer, Panginoon, sana mapasa akin yung cellphone. Paano naman yung iba? Selfish prayer ka, nagpe-pray din yung isa sana rin mapasa akin ang cellphone. Mag-aaway na kayo. Sa harapan ng trono ng Diyos pa. Palakasan na lang sa panalangin. Nako po. Wag na lang. So nagkukos pa tayo ng pagkakasala sa mga membro at ginigising natin yung makasarili nilang pagnanasa. Ginagatungan pa natin pag nagparapol tayo nang may kapalit. Okay? Hindi tama. Ito pa po kay Brother Ronald Mandap Gopez. Pastor, ano po ang pananaw natin sa bilang Kristiyano sa mga bansa? May mga batas at restriction sa pag-share ng Bible verse o Christian teaching. Ang saan po ba dapat ang pagsunod ng batas? At kailan Hindi tago mo. Huwag ka magpahuli. Kung bawal mag-share ng Bible verse, mag-share ka pa rin dahil ang batas ng Diyos is bahagi mo ang salita ng Diyos. Pamuhay mo ang salita ng Diyos, magtago ka. Ngayon kung mahuli ka, di magpapatay ka. Talagang walang magagawa. Sinuway mo ang gobyerno. May hustisya din ang gobyerno. So, namatay ka, at least namatay ka na may binhi ng Ebanghelyo. Yung dugo mo magiging seed ng gospel. Diba? So, mas magandang mamatay na ikaw ay naging seed kaysa namatay ka na ikaw ay naging curse. Naging masama kang halimbawa. Walang legacy, Wala kang legacyng maiiwan. So, mas maganda, sumuway ka sa batas dahil binabawalan kang sumuway sa Diyos.
binabawalan ka sumunod sa Diyos, di sumuwi ka sa batas at sumunod ka sa Diyos. Pero itago mo lang kasi wag mo namang ipangalandakan, nagpapakamatay ka naman. Di ba? Ako Pero- patayin nyo, nangangaral ako, mali yun. Mali. Dahil suicide yun, di ba? Huwag ka mag-suicide. Itago mo hanggat kaya. Hanggat kaya. Pero pag dinatala Pag di mo na kaya at nahuli ka, di, wala nang magagawa. o kaya ayaw mo na talagang mangaral, tumakas ka gaya ng mga Puritans na tumakas kay Bloody Mary ng England. Kasi hindi na nila kaya, papatayin sila Why kasi tayo mamatay nang walang laban, doon tayo mangaral. Nakapag-ibanghilyo pa tayo, di ba? Lumaganap Pero pa. nangamatay din ng marami sa kanila habang sakay ng Mayflower kasi yung maiden voyage nung kanilang nung Mayflower talagang hindi nila alam ang terrain. So nagkaligaw-ligaw sila, nabutan sila ng subasko sa dagat, ng storm, maraming nangamatay. Pero nakaabot pa rin naman sila. Hindi nung alam na nila ang terrain, nung alam na nila ang daan, bumalik sila, nagpabalik-balik hanggang marami ang namaya na at nanirahan sa Massachusetts Bay. At yun ang nagtatag ng kasarinlan ng Amerika. Yun ang naging origin ng American society. Kaya utang ng Amerika ang kanyang government sa England Puritans, sa mga Christian reforms sa England. Kung wala ang mga Puritans, walang US. Okay? Last tatanong mo ito, Pastor. Kay Unrighteous One. Magandang gabi po, Pastor. Tanong ko lang about sa PCEC. Compromising ba sila na hindi na discerning sa mga evangelical members ng mga nakakapasok ng mga wolf na nag-aanyong tupa gaya ng SDA na para bang nirecognize nilang Kristiyano? Yes, they are compromising the gospel. They're compromising the truth. Kasi kita mo, nag-ordain pa nga sila ng wolf, si Baliano, na kulto talaga, by definition. Dahil talagang kontrolado niya, pati pag-aasawa ng membro So si Baliano ay isang tao, isang mangangaral na ang doktrina ay may apostol pa at nasa Colombia, si Cesar Castellanos. At pang hindi raw mag-join sa G12, ang hindi daw maging G12 church, maging franchise, ay sumusuway sa kalooban ng Diyos para doon sa struktura na kanya daw itinalaga ngayon sa bagong henerasyon. Na ito daw ang God-ordained structure of the church, yung pyramid type structure na G12. Na yung 12, mag-disciple ng 12. Tapos yung bawat isa sa 12, mag-disciple ng 12. Kasi politician yung si Claudia Castellanos, kaya gusto niya yun Maraming boboto pag naging kaya kita mo yung motive behind doon sa G12, politics. Si Claudia Castellanos, senador. Edi nga naman, pag marami ka nga namang mga galamay, pwede mo na iyong maging instrumento sa politika. So that's why politics, it's just politics that is behind. But it's not the good news. At anong ginagawa niya, parang Corsilio type. Tinatakot ang mga tao, yung may pako na itutusok sa ganito mo, pakiramdaman mo, yun ang emotionalism at best. Na kaya umiyak ay dahil hindi naman talaga nagbago kundi ikaw ba naman ang tusukin ng pako? Nasaktan talaga. Nasaktan ng physical Tapos sabi, pag umiyak na, yan ang espiritu, umiyak ka na. Di ba? Panindigan mo na lang na espiritu nga yun. Tapos papakita ng ahas, ginigising ang iyong damdamin na dapat matakot tayo sa demonyo. Di ba? Tapos yung mga curses, yun daw mga generational curses, bunga daw ng kasalanan ng ninuno. Baka kaya naghihirap ka pa at hindi ka makamove sa financial mo. Baka meron ka pang hindi na-identify na mga lola, kanununuan mo, na mga mangkukulam, di ba? O kaya manggagaway, o kaya ay mga sinaniban ng masamang espiritu. Ay tuklasin mo at pagsisisulat mo. At walang ganoon sa Biblia. Ang generational curse, yun lang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang iba. Huwag mo nang isali yung mga nanggagaway. Walang ganoon. Ang isa lang sinabi, yung pag sumamba sa Diyos-Diyosan, hanggang ika-4 na salinlahi. Pero pagka sumampalataya, yung isa, putol na. Pagka hindi ka palang mananampalataya, may curse sa'yo. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hanggang ika-4 na salinlahi. Dahil hindi ka Kristiyano Hindi ka mananampalataya. Noon nga, hindi naman Kristiyano ang tawag, kundi hindi ka Hudyo na sumasampalataya kay Yahweh. Ngayon, kung ikaw ay sumampalataya kay Yahweh, sumunod ka, putol na yung curse. Huwag mong idamay yung sarili mo sa curse ng kapamilya mo. Each of us is accountable to our own sins. We should not be held accountable for the sins of our parents or forefathers. Tama, forefathers. Hindi pwede. Mga generations natin, hindi wala na.
Tapos na ang sumpa. Sa oras na ikay sumampalataya, lagot lahat ang sumpa ng Diyos sa'yo. Pag pinalaya ka ng anak tunay kang malaya sa sumpa. Hindi ka na paparusahan pa. Biruin mo, nung maging Kristiyano ka. Nung hindi ka Kristiyano, hindi ka sinusumpa. Nung maging Kristiyano ka, Sinumpa. susumpain ka ngayon pag di mo na-discover. Di ba, nung hindi ka pa Kristiyano, pag hindi ka naman nagbigay ng tithes, hindi ka naman susumpain. Pagkatapos na maging Kristiyano ka, pag hindi ka nagbigay ng tithes, nasa ilalim ka na ng curse ng Diyos, di ka na pagpapalain. Kasing katuruan yan. Di gusto lang namang yumaman eh. Kita mo, sinong nananagana sa mga ganyan church? Eh di yung pastor ng false prophet, binibenta ang ticket, walang katorya-torya ang itinuturo. Mga rehash lang ng mga dati nang itinuro, paulit-ulit, pero magkano pa rin? 10,000, 5,000. Tapos pag estudyante ka, i-shoulder mo yon yung mga in-invite mo. Pag hindi mo nabayaran, utang mo habang buhay yung mga ticket na binigay sa'yo. Tapos nakaatang sa yung balikat ang pagiging anak ng Diyos ng mga nadala mo. Lahat gagawin mo. Sukdulang ilibre mo. At magpakamatay ka para maakay mo lang sa iglesia mo. Hindi sa Diyos, kundi sa iglesia mo. Ito, pag marami kang member, di ikaw doon ay hahabulin daw ng mga bangko, yan ang hangad mo eh. Bakit ganoon? Na pag naging membro ka, mag-a-apply ka ng yun ang turo ni Baliano, mag-apply ka na, lahat ng bangko, approvean ka ng credit card. Maraming titers eh. Biruin mo yan. Tapos sinamin din niya na, ako po hindi nag-aral, pero naging pastor. Eh, ba't ka dyan? Di ka na pala kaya naman pala kung ano na lang Kaya nga nahuli yung isa. Kaya Yung isa kong kaibigan, mayroong ipinost si Baliano. Di kinopy-paste. Inilagay sa AI, 68% copy. Kinapid lang sa AI. Eh marunong yung aking kachat. Pastor, tingnan mo ito. Kinopy-paste ko yung turo ni Baliano doon sa kanyang wall. Ito, nakita lahat. Kinapi lang. copy-paste na. Anong tawag? Plagiarism. Pagnanakaw ng idea sa ibang tao na hindi binibigyan ng kaukulang mention o recognition yung taong original na sumulat. Anong ibig sabihin nun? Magnanakaw ka ng idea. Yun ang plagiarism. And that is punishable by law. Kita mo yung Da Vinci Code, yung si Dan Brown. Ang bayad ng danyos yun dahil yung idea kinopya na sa isang pare. Dinimanda siya, nakapagbayad siya ng danyos. Pagnanakaw kasi iyon. Hindi lang ang pagnanakaw ay sa pisikal o yung item sa grocery. Ang pagnanakaw din, pagnanakaw ng idea. Pag hindi sa'yo, i-recognize mo yung pinanggalingan. Dahil pag hindi mo yun i-recognize at inari mong sa'yo, ninakaw mo yun. Intellectual. And there are many pastors who are committing plagiarism. They are preaching while they are sinning. They are sinning while they are preaching. They are committing robbery while they are preaching. Ang gagaling. Akala mo, ang gagaling. Pero ang sinasabi niya, hindi niya pinag-aralan. Dahil pag-aaral ng iba, tapos sasabihin niya, natuklasan ko. Wow, ikaw pala nakatuklas. Yung pala, ginaya mo lang sa friendship factor. Eh ngayon, matatalino na ang membro. May AI na eh. Kaya pag generate mo sa AI, alam din ng AI generator yun. Meron ding AI discoverer nang gine-generate lang. Yun pang, hindi ma-discover, siya nga nag-generate. Di alam niya. Generated. Kahit gawin mong human yung mo, di ba? Parang ikaw. Hindi pa rin yun. Kapatid, madi-discover at madi-discover. May trace na yan eh. May trace. Nung magka-AI, lalo lang na-discover na nandaraya ang marami. Kaya nga, the more you commit na yung plagiarism, the more you will be exposed by AI that you are plagiarizing. Actually, meron. Huwag kayong mag-ambisyon na kayo hindi madidiscover. Kami mga professor, kayang-kaya kong i-discover kung hindi sa'yo yan. Kasi sa literature, 4 na word na sunod-sunod, kinopya mo, madidetect yan na hindi iyo yun. 4 na word. You are a son. Pagka kinopy-paste ko yon sa isa kong app, yung mismong pinanggalingan ng iyong kinopya, madidetect yun. Kaya mas mabuti pa, ang gawin mo ay i-refresh mo sa iyong sarili, wag sa AI. Ikaw na. I-refresh mo na lang. Yung thought niya, baguhin mo lang sa iyong sariling statement. At wag mong kopyahin ng pagkakasunod-sunod. Restatement ang gawin mo. Restatement mo. Yan ang pinaka-simple na pandaraya. Pandaraya pa rin. Pandaraya pa rin. Kasi ni-restate mo lang eh. Pero at least di madidetect.
Ang ideya niya, Ah, ginawa mo pa rin. yes, oo. Kaya nga lang, hindi ka madedetect ng batas. Pero sa mata ng Diyos, kaya nga kailangan mag-aral, kapatid. Mag-aral ka. Kasi iyon, hindi nag-aaral yun eh. Di ba? Gustong mag-preach, ayaw namang mag-aral. Paano ka mag-preach? If you will stop learning, you stop from teaching. Because what will you teach if you don't learn? Tama. Every day is learning day. You have ample time to learn. Magbasa ka ng libro. And then, pag nabasa mo yon, may internalize mo yon. Hindi, matututo ka. Huwag mong kopyahin word for word. Kahit mo, ang mga nag-aaral, kahit na wala naman silang inaral bago mag-preach. Kasi marami na silang inaral ng ano eh. Naka-internalize kasi yan eh. Tapos, ikaw na nakakagawa ng sarili mo na konsepto. Hindi mo ginagaya. Kaya kailangan mag-aral. Araw-araw mag-aral. Pag pastor ka, teacher ka, hindi ka nag-aaral, ay nangungopia ka. Tiyak yan, mangungopia ka ng ituturo. Ano ituturo mo kung wala kang inaral? Ayun namang iyong ibibigay, yun din lang nasa iyo rin. Ay kung wala kang ibibigay. Ang gagawin mo, nanakaw ka para maibigay mo. Di ba? O ikaw pa magpapakain ka ng pinagnakawa mo sa anak mo, ayaw mo. Di ba? Ano pa? Meron pa ba? Pwede po bang kay Brother Homer pa rin, pwede ba magkaroon ng baril ang isang Kristiyano? Ano pang ibig sabihin ng Panginoon na magkaroon ng dalawang patalim? Pwede po. Pag ikaw ay sumusunod sa batas, bakit hindi? Dahil may batas, kaya nga, di ba, ang batas ay tinilaga ng Diyos para yun ang sundin mo kung yun na may hindi laban sa kalooban ng Diyos. Di ba, kung ikaw po kasi may batas po na yung pong mga businessman, talagang dapat po ay mag-protect. Kasi bakit? Ang mga businessman, kaya ang pinapahintulutan na magdala ng baril, hindi karaniwang tao. Mga businessmen, yung talagang may attempt sa buhay nila. Pero kung nagdala ka ng baril, pastor ka lang, abay, teka, bakit ka nagdadala ng baril, pastor ka lang? Hindi ka rin po pahintulutan pag pastor ka lang. Hindi ka rin pahintulutan pagka kumikita lang ng hindi milyon. Kailangan may business ka, kailangan marami kang ari-arian. Kasi bakit? May danger ka sa buhay. Yun ang prinsipyo behind owning a gun. Pero kung pastor ka lang sa Pilipinas at naghahangad ka na magkabaril, ay sabihin ko sa iyo, wala ka namang kayamanan, ay porma ka lang. At pride lang yan. Huwag ka nang magbaril dahil hindi angkop sa iyong katayuan yan. Para bang nagkotse ka, probinsya, tapos Lamborghini. O, paano ka lang? Di ba? Pahanga ka lang eh. Itapo mo yan. Ibili mong bisikleta, hindi ka dyan abagay, di ba? Eh, sabi naman nakakita nang ikaw ay nasa bukid. Doon ka nagpapastor, abay nakalambo ka pa. Oh, di ba? Eh, hindi yung bagay. Kaya ba, yan po ay hindi pwede pag talagang hindi ayon sa batas. Ang pwede lang magkabaril sa Pilipinas, negosyante, magpa-permit to carry, negosyante, license to own, yung may danger sa buhay. Yun yung mga service, yung mga marurunong ding humawak, nagtitrain muna. Negosyante, yung mga sundalo, yung mga dating sundalo, yun yung mga marurunong. Hindi pwede yung karaniwang tao, kapatid. Kaya akala nila basta-basta lang magkaroon ng baril sa Pilipinas. Sa Amerika pwede. Kasi bakit sa Amerika? Sobrang kalayaan. Kaya kahit sino, pwede kang barilin ng harap-harapan. At malaya doon, magkaroon ng baril. Bakit? Ay lahat ay may baril. Ikaw lang wala. Ay pag nagkagulo, hulugi ka. Kaya lahat pwede. Pag gusto mo magkabaril, kahit lola may baril. So tayo din kasi is sanction ng Diyos. Kung saan ka nakatira, yung batas doon, yun ang masusunod. So kung pastor ka at wala ka namang mawawala sa'yo, wala namang threat sa pamilya mo at nagbaril ka, ay hindi ka looban ng Diyos. Ano mo yung baril mo? Di ba? Papakamatay ka ba? Hindi pwede yun. At saka napakamahal, no? 25,000 per year, permit to carry. Kaya mo ba? Oh. Kapag hindi ka negosyante, wala ka rin namang source of income, hindi ka talaga magbabaril. Kaya po, nasa gobyerno pa rin, yung paggalang pa rin sa pamahalaan. Eh, kung pastor ka lang karaniwan, I don't suggest, even if you are rich pastor, maybe, kaya ka nagbabaril, magpahanga ka lang. Or baka may masama kang ginawa bilang pastor. Oo, kaya gusto mong protektahan. Kaya gusto mong protektahan ang sarili mo. Pero kung plain pastor ka, wala ka namang negosyo na pwede kang pag-initan ng tao, ay huwag kang magbaril. Hindi ka looban ng Diyos magbaril. Aanin mo yun. Okay.
Okay po, kung Yun, wala na po siguro tayong tanong. So, AI generated ay hindi po kalooban yung outline na generated, ninakaw po yan. O di gawin nyo po pag nagsermon kayo, ito po galing sa AI, wala kang problema. O sige, sabihin nyo lang po, wala akong problema kung galing sa AI yan, ito pong sinasabi ko po lahat ay galing sa AI. O di sabihin mo, maging tapat ka. at least inamin. At least inamin mo, huwag yung AI generated tapos akala mo ang galing-galing mo. O ganun-ganun ka pa sa pulpito, no? Pala arte lang. 702 DCAS, ano po yan? That is a cultic radio program. Lahat. Karamihan dyan ay hindi po, DCAS pala. Akala ko 700 ka. 702 DCAS, may totoo rin. Meron isa doon na ano, reform yung lalaki na every night, parang may 30 minutes siya. Yun ang gusto ko. Hindi ko lang natandaan ang pangalan. Meron yung lalaki siya eh. Lalaki. Consuelo. Hindi. Parang doon sa yung Resources for the Blind. Parang reform yung isang doon, Resources for the Blind. Pero pagdating po sa iba, Armenian eh. Pero Christian naman, kaya lang Armenian. Hindi naman siya. Saka meron ding Pentecostal po eh. Si Ed Lapis nga, naandyan eh, yan ay kulto eh. Di ba? Buti na lang at wala na yata sa DCS. Oh, sorry ha, hindi po, akala ko 700 club, pala 702. Okay, marami pa rin namang, totoo pa rin, 702 DCS, pero mababaw na lang talaga rin. You don't learn enough theology. Just like commercialize. And also, dati-rati, walang mga secular songs. Ang dami na ngayon. Mga secular songs, parang nakikinig ka na sa isang regular FM station. Wala na yung mga magagandang himig Kristiyano. Mga papuri songs. Madalang na lang. So, they are now riding the wave of commercialism. Kasi kailangan kikita kasi. So, hindi natin talaga masisi sila kung walang support. At titigil naman sila kung wala namang magsusupport. So, it's true commercial na rin. Yung mga songs, para may makinig, mga secular songs na ang pinapatugtog. Pero yun, salamat, wala na si Ed Lapis. Yan ang pinakaayaw ko sa DSAs dati. Kasi alam ko si Ed Lapis, hindi Yahwehist, kundi against Yahweh. Ano siya, ang ama daw ni Jesus. Ang tunay na Diyos. Hindi daw si Yahweh. Si Yahweh daw si Satan. I cannot listen to that. I can't accept that. Pero nakikinig ako sa kanya para i-discover ko kung ano pang mali. But not to learn kung ano ang tama. Dahil alam ko nang mali eh. But, hopefully, let's pray that brother, or I should not call him brother pala, Ed Lapis would change, no? From hating Yahweh and loving Yahweh. Yahweh and the Lord Jesus Christ, they are Father and Son. Yahweh is the God the Father and Jesus is God the Son. Hindi si Yahweh si Satan. Ano yun? Si Satanas, tatay ni Jesus? No, I can't accept that because the Old Testament teaches that Yahweh is the same with God the Father. Semantics lang po yun eh. So yan, magpaalam na tayo. Tayo po yung magbabalik sa Webes, no? At kung mayroon po kayong mga topic o katanungan pa, topic na gusto mong italakayin, mag-comment lang po kayo. You can comment po and we can discuss yung topic po na gusto ninyo dyan sa comments. So, Okay, kami po yung magpapaalam na at kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you and see you on Thursday night, 8:30 onwards. God bless. rin ano, You